Sa vlog na ito ni Madam Yula ay nasa Davao sila ng PB team. Nasa Taloytoy sa bahay ni Badiday. Ipinakita ni Madam Yula si Peter Paul at sinabing nasa loob si Sir Paul kasama si Kuya Ile at kinakausap si Irene. Ipinakita din ni Madam Yula sa video ang mga anak ni Badiday na sina Marjorie, Christine at Rap-Rap. Tinanong ni Madam Yula si Marjorie kung naiwan ba ang mama niyang si Badiday at kung may pasok pa ba ito. Sumagot naman si Marjorie na oo at may pasok pa ang mama niya. Tinanong din ni Madam Yula si Marjorie kung uuwi pa ba si mama niya. Sumagot si Marjorie na hindi na muna at wala silang bakasyon. Sinang-ayon na naman ito ni Madam Yula at sinabing iba na kasi ang college kaysa high school. Kinumusta ni Madam Yula ang biyahe nila Marjorie pauwi. Sumagot si Marjorie na okay lang kasi uminom siya ng Ban-Amin para hindi siya mahilo. Ipinakita din ni Madam Yula ang asawa ni Badiday na si Kuya Marlon na nasa bakuran ng bahay nila. Tinanong ni Madam Yula si Kuya Marlon kung anong ginagawa nito, at kaninong bahay ang katabi nila. Sumagot naman si Kuya Marlon na nagbabakod siya, at ang bahay katabi nila ay bahay ng kapatid ni Badiday. Sinabi naman ni Madam Yula na maganda ang bahay na may bakod, at may privacy sila. Tinanong naman ni Madam Yula si Marjorie kung kailan ang balik nila sa Abra, at sinabing nakita niya ang ticket nila kay Kuya Tutoy, gawa nang siya ang nag-check-in kay Kuya Tutoy sa eroplano pabalik ng Abra. Dagdag pa ni Madam Yula na babalik sila Marjorie ng Abra sa petsa 18. Tinanong ni Madam Yula si Marjorie kung anong grade na ito sa pasukan. Sumagot naman si Marjorie na mag-grade 10 na siya. Binati ni Madam Yula si Marjorie ng congratulations dahil honor student parent ito. Nabanggit din ni Madam Yula na sinabi sa kanya ni Kuya Tutoy na dapat ay sumali si Marjorie sa extracurricular activities sa school para mag-top 1 ito, at alam daw nilang kayang-kaya ni Marjorie maging top 1. Dagdag pa ni Madam Yula kay Marjorie na pag honor student ay hindi lang academic ang basehan kundi pati din yung extracurricular activities nila. Kinumusta din ni Madam Yula si Marjorie kung hindi ba siya nahihirapan. Sumagot naman si Marjorie na hindi naman siya nahihirapan kaso hindi siya nakakaintindi sa mga salita nila. Sinabi naman ni Madam Yula na, dahil iba kasi ang salita nila. Natanong din ni Madam Yula kung yung teacher pag nagtuturo ay nagtatagalog ba. Sumagot naman si Marjorie na oo pero pag nag-uusap lang, ay salita nila. Sinabi pa ni Madam Yula na mahirap ang salita ng Abra, mahirap mag-Ilocano at kahit daw siya ay nahirap ang intindihin ang salita nila. Tinanong din ni Madam Yula si Marjorie kung pang ilang araw na niya dito at kung na-enjoy ba nito ang bakasyon niya. Natanong din ni Madam Yula kay Marjorie kung na-miss ba niya mga kapatid niya at ang papa niya. Sumagot naman si Marjorie na oo. Nabanggit din ni Madam Yula na napunta siya sa bahay nila Marjorie nung nakaraan at si Christine yung naabutan niya sa bahay nila. Tinanong pa ni Madam Yula si Marjorie kung nilinis ba nito ang bahay nila. Sumagot naman ito na oo. Tinanong din ni Madam Yula si Kuya Marlon kung ano ang ibabakod nito sa paligid ng bahay nila. Sumagot naman si Kuya Marlon na kawayan lang ang gagamitin niyang pambakod. Inikat naman ni Madam Yula ang paligid ng bahay nila Badiday at ipinakita-kita nito sa video ang marami at nagagandahang mga bulaklak. Iba't ibang klase ng bulaklak, may mga rosas, red bell, yellow bell, butterfly, gumamela, carnation, mga mayana at marami pang iba. Nabanggit din ni Madam Yula kay Marjorie na nag-message si Kuya Tutoy sa kanya na nasa Maynila na ito. Natanong ulit ni Madam Yula si Marjorie kung sino ang nagtanim ng mga halaman nila. Sumagot naman si Marjorie na sila mama niyang si Badiday noon pa. Ipinakita din ni Madam Yula ang isang mayabong at napagandang halaman na sinabi niyang gusto niya at nabanggit nito na mayroong halaman katulad nito sila Sir Paul sa bahay nila. Sinabi pa ni Madam Yula na maganda itong etrem pag malaki na. Ipinakita ulit ni Madam Yula sa video ang mga anak ni Badiday. Tinanong niya si Christine kung nami-miss ba nito ang mama niya at kung ano ang gusto niyang sabihin sa mama niya. Sumagot naman si Christine na oo at gusto niyang sabihin sa mama niya na sana mauwi ito. Pinaintindi naman ni Madam Yula kay Christine na baka sa Pasko na uuwi ang mama niya at may pasok ito, dahil college na kasi ang mama niya. Nabanggit ni Madam Yula sa mga bata na nakita niya yung video nila nung nakaraan na nag-iyakan sila.
Sinabi din ni Madam Yula na nabanggit ni Kuya Tutoy na galing Abra ay diretso na sila sa airport at walang tulugan, at ang layo din daw mula sa airport papuntang Taloytoy na nakasakay lang sila ng bawbaw. Natanong din ni Madam Yula si Marjorie kung tumawag na ba ito sa mama niya at kung nagkausap na ba sila. Sumagot naman si Marjorie na oo at banilinan siya ng mama niya na ipaliwanag niya sa mga kapatid niya kung bakit hindi nakauwi ang mama nila. Sinabi din ni Madam Yula na mahirap din sa part ni Badday na hindi makauwi, pero kailangan niyang ma-0G tapos ng pag-aaral para sa mga anak niya. At bihira lang magkaroon ng opportunity para makapag-aral at nursing pa talaga. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.